natin si Senator Robin Padilla. Ito yung nakakatuwa, tuwang-tuwa. Kasi ayaw niyang pahirapan ng witness. Ha? Sa kanya mga tanong. Okay, listen natin ha. Saksi, kayo po ay taga Baguio? Yes po, Your Honor. Saan po kayo sa Baguio? Irisan po. Irisan. Opo, ako po ay taga Baguio din. Saan po kayo nag-graduate sa... St. Louis University po. Ay, alumnus po ako niyan. Sa Boys High po ako. Dahil po dyan, hindi ko na lang po kayo pahihirapan. Tayo... Wow! Ang bait talaga ni Senator Robin. Senator, I love that. Hindi mo pahihirapan ang mga witnesses mo sa iyong mga tanong. Napaka-considerate mga kaklira. Palakpakan natin si Senator Robin. Masyadong considerate si Senator Robin dahil alam natin na napakahirap ng mga tanong na kaniyang ibinabato sa mga witnesses na medyo hindi sumasang-ayon sa direksyon ng Vice Presidente Duterte. Diba? Kasi sila ay parehong taga Baguio, hindi niya napahihirapan ang witness. Bravo. Patingnan natin ha? Patingnan natin. Ano ba mga tanong niya muna? Yeah. Pero magaling, magaling. Saludo kami, saludo. Hindi ko na lang po kayo pahihirapan. Tayo na lang po maging magkababayan na lang sa Baguio. So talaga palang iniisip niya, no? Ano lahat ng witness, pinapahirapan niya pala? Ha? Sige, tingnan natin ha? Okay. Gusto ko lamang pong magbigay ng impormasyon na lang sa inyo. O sige, teka lang. Senator Cheese. Judge to. Ba't mo ba kukwentuhin to? Hindi sasabi natin eh. Diba? Ba't ka magkukwento? For what? For the benefit of the respondent of VP Sara? It should not be allowed in the first place. In the first place. No, it should not be allowed. Ba't mo siya kukwentuhan? Diba? Hindi ka naman witness. Maybe siguro tanggalin mo yung robe mo pag inhibit ka as Senator Judge, and then umupo ka sa witness stand, and then you make kwento. Right, mga kaklir? Hindi kasi, you're not supposed to do that. Tingnan natin kung ano kukwento niya. Tingnan natin. Opo, kasi naririnig ko yung pag-uusap nyo ng prosecution at ng defense tungkol doon sa success ng confidential fund. Ako po ay may mga ibibigay na information sa inyo. Pwede po kayong magsabi na lang ng oo o hindi kung naintindihan po ninyo. Teka lang. Impormasyon mo nga yan, ba't siya mag-oo? Hindi ka naman nagtatanong. Diba? Siyempre, hindi lang naman ito ma-object ni Atty. Kapunan. Pero, I don't know, hindi ba talaga pwedeng ma-call out ito ng prosecution? I mean, siyempre, pag kung gagawin naman ito na parang pabor na pabor sa prosecution, dapat mag-call out din. Pero magkukwento ka for what? Diba? Magkukwento ka for what? Alam ko naman maintindihan mo, taga-Baguio kayo. Opo, noon pong... Diba? Bakit mo pinipursu? Ang hirap na ganito. Nag-uusapan natin. Pero ako dapat Senator Cheese, alam ko naman magaling ka. Kanina nakita natin kung paano mong na-control ang init. Diba? Between Atty. Kapunan and VP's counsel. So dito bakit? Hindi mo may diba? Pero pag sila Senator Risa, pero medyo may impit siya eh. Gino-call out niya. Diba? O pa rin naman judge yun. Yung patungkol sa mga terorista, napag-uusapan po lagi ang ating Vice Presidente. Ang ating pong Vice Presidente magmula 2016 hanggang 2022, siya po ay naging mayor. Alam niyo po ba? Ano ba? Senator Cheese! Kissing! May nagwi-witness in her favor. May another witness, dalawa na yung witness. Wala nga lang yung isa sa witness stand, nasa podium. Napansin niyo ba to, mga kaklir? Napansin niyo ba? Na nagtatestify na ngayon dito, si Senator Robin Padilla. Hindi lang tumir conclusion. Kasi ayon ni Senator Cheese, nung sinasabi nila Senator Risa, na you're making a conclusion, you're already making a conclusion. Ito hindi. Nagbibigay siya ng statement for VP Sara. Ayun. Opo, Mayor ng Davao. Yan, opo. Sa Davao po, meron po dyan na-identify na 55 na mga tinatawag na alternative at yung mga lumad schools na infiltrated. Diba? Saan galing ang kwento na to? Na-establish na ba to? Senator,
judge ka eh. Diba? Saan nagagaling yung kwento mo? Verified? Tapos pinapasok mo kay witness? Yung kwento mo, pabor na pabor kay VP Sara? At hindi... Sabi natin eh. Ito sasabi natin eh. Kaya talaga mahihirapan ang witness dito kasi hindi napipigil. Terrorism. Nabalitaan po ba yun? Hindi ko po ganong napakinggan po yun. Hindi po ako aware dun. Opo. At alam niyo po ba rin na noong 2000, Diba? But he's trying to make a point. He's trying to establish a fact. Na hindi ba napoprove? Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! May natutulog. 16 hanggang 2022 hanggang 2023, 12% po ng mga NPA rebels surrenderies were minors, 12 to 17 years old. Diba? Bakit mo itatanong sa kanya? Hindi siya miyembro ng AFP. Hindi siya sundalo. Anong point mo dito? Ang point niya dito, mga ka-clear, gusto niya palamasin na may nag-surrender because of VP Sara. Wala namang connect. Diba? Nagbibigay siya ngayon ng evidence, mga ka-clear ha, yung evidence na pinapalabas ni Senator Robin Padilla. Unang-una, nasaan? Pangalawa, excuse me, Senator Robin, naka-pre-mark ba yung evidence mo? Kasi lahat ng dalawang panig, lahat ng mga sasabi dyan, dapat pre-mark eh. Nagbibigay ka ngayon ng kwento, nagbibigay kayo ng data na hindi na-vet ng dalawang parties. Diba? Hindi confirmed. Pero dahil hindi masagot hindi nasasagot ng witness, lumalabas yung tanong mo at yung facts na binibigay mo, certified correct. Diba? Hindi po ako aware dun po. Maubos na po yung aking second round na lang po ako. Salamat po kayo. Diba? O, sige, dito tayo. Saan na tayo dito? Ito. Naisara sa Davao Region. Ituloy ko lang, noong August 6, 2024, nagkaroon ng committee hearing ang public order at sinasabi na 102 schools nationwide were identified as recruit. 2024. Wala nang budget ng confidential funds si Sara nito, di ba? Hindi lang 2024. Alam ko wala na eh. Ha? Wala na. 2024, wala na siyang confidential funds. Mga clear. So, anong point dito? Sige. 11 elementary schools, 34 sabi na 102 schools ang noong August 6, 2024 nagkaroon ng committee hearing ang public order at sinasabi na 102 schools nationwide were identified as recruitment. 11 elementary schools, 34 high schools, 123 college and universities. Alam niyo mga clear ha? Wala siyang kadala-dala ebidensya ha? Wala man lang tong PowerPoint. Walang source. Pero, lumalabas yan na yung kanya binibigay na data, verified. Sana si Senator Cheese, tinanongin ka lang, Senator Robin, what's your basis? What's your basis? Doon din sa hearing ngayon sinabi na meron 168 track student recruits remain active sa NPA. Ngayon, ano ba kailang, hindi ba? Yung ibinibigay niyang data, yung ibinibigay niyang data, hindi to na-vet, hindi to na-verified. Tapos, yung nagbigay ng data na yan, sinasabi niya sa hearing ng House, hindi nakapunta dyan eh. Diba? Hindi na paupo dyan. Hindi na paupo dyan na pwedeng ma-cross-examine ng either party. Diba? Sino muna nagsabi ng ganyang record? Statistics ba yan? Anong record? Pero hindi, wala eh. Walang pinakita pero nakalusot eh. Nakalusot kay presiding officer. Responsibilidad din ito ng Vice President at ng DepEd Secretary ang mga estudyante. O, di ba? Luka, ano yung tanong niya? Hindi ba? Obligasyon ng DepEd. Ang mga estudyante, of course. In what way? Para turuan. Para hindi maging bastos. Para magkaroon ng magandang modo. Di ba? Magkaroon ng magandang asal. Di ba? Na hindi nakita, mga clear, sa isang school sa Davao City. Diba? Hindi ba may pagkukulang doon? Hindi kayo may pagkukulang doon? Ang vice presidente kasi nagmumura siya.
At dahil nakikita siya nagmumura at idolo siya sa Davao City, natuto yung mga bata sa Davao City na magmura. Hindi ba obligasyon niya yun? Di ba? Nakita siya ng mga bata na kumausap, di ba? Nadinig siya ng mga bata na kumausap siya ng papatay sa Pangulo. Di ba? Hindi ba obligasyon niya? Naturuan, lalo-lalo yung mga kabataan na magandang asal. Pero hindi nangyari yun. Dahil sa school na yun, yung pagmumura niya at yung galit kay Pangulo, yun yung nag-reflect. Galit ni VP Sara, na parang ayaw niya ipaalam na ang Pangulo ay may tinutulong sa Davao City, yun ang pinapasok sa utak ng mga tao sa Davao City. Galit. Galit. Hindi ba, Senator Robin, obligasyon din ng Vice Presidente na magpakita ng magandang asal? Hindi lang sa ganito, yung numbers mo, wala. Di ba kita? Saan naman yan? Diba? Definitely, and may obligasyon sa estudyante. Very general yun, ha? Ano mandato nila? Teach. Teach them. Ha? Of course, academics, and also the good morals and right conduct. Yung sa tawag dito sa college po, yung DepEd po kasi is hanggang high school. Opo. Opo, binanggit ko po kasi kanina, 55 na alternative child recruits. 11 elementary schools. 34. Di ba? Paano ka sasagot dito? Paano hindi mahihirapan yung witness sa'yo? Yung binibigay mong info, di mo alam kung verified o hindi. Di ba? Pero, papalabas siya dito na ito ay ginawa ni VP Sara. Yung success na pagkakahuli nito, eh mukhang kay VP Sara. Si VP Sara yung dahilan. High schools. Ibig kong sabihin, tuloy-tuloy po yun. Magmula elementary, paakyat hanggang college. Yan po ang style ng recruitment. So sa tingin niyo po ba, sagot pa din ito ng DepEd Secretary at ng Vice President na lumaban na dito sa terorista noong mayor pa lang siya? Teka lang. 2024 yung hearing. Babalik ka sa pagka-mayor? Kailan nahuli yung mayor siya? Uy, teka lang mga kaklira. Dapat to tayo ma-remind At the time na nakita ni General Torre ang records ng ibang pulis sa Davao City, dinuktor. Dinuktor, mga kaklir. So, ang tanong natin, saan mo nakuha ang records yan, Senator Robin? Kasi mga kaklir, bakit kaya magdoktor ng dokumento? Nakita yun ni General Torre, nasa news yan, mga kaklir. Sige, bigyan ko kayo ng Police Director finds doctored police blotter in Davao City. Diba? Why Davao City Police Chief? 19 others si Jackie. Davao Police have been manipulating records. Yan, to make it appear, tingnan natin. Kaya kung ang records mo galing Davao City ay Davao Police have been manipulating records to make it appear city has low crimes. Yan General Torre, Ayan, kita niya, Brigadier General Nicolas Torre III shows reporters Wednesday evening a blotter from the Kalinan. Ay, Kalinan! Kalinan School, high school. Behave na kayo. Huwag niyong tularan yung mga hindi magandang ugali. Mga magulang sana dito, Huwag niyong palakihin po na ganun. Which he said has incorrect entries. Bakit? Yan ang literal na half-truth. Torre added that blotter validation. Ayan, kasi yan ang natatakipan. Natatakipan ang mga yan Masisisi niyo ba ako kung mag-isip ako na hindi nila sasabihin ang totoo? Diba? Sabi niya, it was reported lost item when it should have been theft. So ngayon, the loss na wala lang, yung crime na theft, wala nang bilang. Di malinis. Maayos. Saan nakalagay? You will not report this. You will not put it in records of the crime statistics because it is a lost item. But when you read, believed to be stolen inside Beer Plaza near Jollibee Kalinan. Yun yung kwento. Pero, nakalagay, lost. Wala na ulit sa Kalinan kasi nilagay mo na sa talo mo. So for record ulit, peaceful na naman ang talo mo, pero isang sasakyan, sinapchap dun sa lugar niya. Kaya pala mga nakaraang araw, mga kakli, ang daming droga, nahuhuli dyan.
Sasabihin, wala ng droga. Yung pala, dinodoktor. O, di ba? So ngayon, mga natin ang ano ni Robin Padilla. No, hindi. Oo, hindi. Ma'am, bilis. 42. Pamamas kasi, no? Depende pa din po kasi yun sa mandate ng Oo lang po, oo, hindi. Kapalagay niyo po ba? O sige, skip na po natin kung ayaw niyo sagutin. Hindi nga niya masagot kasi nga depende sa mandate, di ba? Yun yun, depende sa mandate. Alam niyo po ba na sinabi ng NICA, ng National Intelligence Coordinating Agency, na ang budget ng NPA, 2016 to 2018 ay 5.8 billion? Sige, ano? Kailangan niya talaga alamin yan. O sige, tuloy tayo. Okay. Yung, Oo po, hindi. Ma'am, please. ano, pwede pong kayo ulit? Ang budget daw po ng NPA is 5.8 billion. Bakit malalaman yan? Hindi naman siya NPA. Diba? Ah, saka, eto lang mga kaklira. Bakit yung NPA ba ino-audit ng COA? Tell me. Sige nga. Kailangan malaman ng COA yung budget ng NPA? Bakit? Ino-audit ba to? Senator Robin, ino-audit ba ng COA ang budget ng NPA? Para malaman niya. Alam niyo po ba yun? Sinabi po ng NICA. Hindi ko po narinig yun Opo. sa Sa palagay niyo po ba, sapat yung budget? Na magkano po ba ang sinasabi niyo? 500 million ba ang naibigay? Pero, Kasama na po yung sa Vice President at sa DepEd. 600 Kumpara niyo po sa 5.8 billion. Sapat po ba yun? pero, O diba? Bakit mo ikukumpara ngayon yan? Sa budget ng NPA. Di nga niya alam yung budget ng NPA. Diba? So ano nangyayari dyan? Pinapalabas niya na correct lahat yung sinasabi niya. So paano ba nabas? Ang laki-laki nga ng budget ng NPA. Ang liit-liit lang yung budget ng Vice President eh. Para sa confidential funds. Mga ka-clear. Wala namang problema kahit lakihan niya confidential funds ni VP Sara. Kung hindi di umano, nalulustay. Yun lang yung point. Yun lang yung point. Hindi nga ma-liquidate. Kahit mali pa kahit 100,000 lang yan, kung hindi niya ma-liquidate, problema pa rin. Di ba? Issue pa rin. Sige, tuloy tayo. kasi yung sa nabanggit po ng NICA is, kung mako-cover na din po nila bilang isa sila sa mga agencies with, Pero alam niyo po, yung sinabi ng NICA. Alam niyo po. Hindi ko po narinig. Yung lang po sa estudyante. Kasi alam niyo naman po, sa ngayon, ang nasa front na nilalagay ay mga estudyante. Nabalitaan po ba yung mga namatay ng huli? Ang mga estudyante? yung mga violence po sa school. Opo, ito na lang po. 8 seconds na lang po ako. January 1, 2024, sinabi po ng AFP na there is no more guerrilla active front. So, ibig sabihin po, successful. Based po sa AFP. Salamat po. Sino successful? Si VP Sara, yung AFP. Ay, syempre, AFP. I-report nila yun eh. So, ano na-prove ni Sabi sa inyo, mahirap ang tanong talaga. Ang hirap intindihin. Mga sige. Successful daw ang AFP. Sino yung trabaho? Si VP Sara? Senator Robin, sino yung trabaho doon? Si VP Sara? Wala nga siyang report. Tignan niyo mga ito yun ang AFP may intel funds. Nagre-report, di ba? Nagre-report sila. So ano to? Ay, tata na naman tayo na. Ano to? Teka lang, ano to? Credit grabbing ulit? Na yung ginawa ng AFP, trabaho din ni VP Sara?